Ang aking kwento ngayon ay tungkol sa kulam at ito ay naranasan namin ng kasama ko ang aking pinsan at ang kanyang anak na sanggol pa lang. Noon ako ay nagbakasyon sa aming baryo dahil ako noon ay nagtatrabaho sa Maynila. Tuwing nagbabakasyon ako noon ay sinasalubong ako ng mga pinsan ko at mga kamag-anak dahil kapag galing ka sa Maynila, ang tingin nila noon ay yung bongga kung tawagin natin ngayon. Kaya ang isa sa aking pinsan ay sinalubong ako at pinaupo ko doon sa bakuran namin. Kasama ko siya at dala-dala niya ang kanyang sanggol. Sayang-saya naman ako dahil mahilig talaga ako sa mga bata, sa mga anak na mga pinsan ko. At maya-maya ay may tumawag din sa akin sa kalsada kasi ang aming bahay noon ay malapit sa kalsada. Nandito ka na. Sabi ko oo auntie, nandito na ako. Maya-maya dumating din ang aking pinsan. Isang pinsan nasa may kalsada kasi bago ka makarating sa aming bahay ay tatawid ka muna ng tulay na kawayan. So, natatakot silang tatawid doon sa kawayan kasi medyo malalim noon ang tubig sa irrigation. Kaya doon na lang sila sa kabila. Medyo maghapon-hapon na kasi noon at malapit na ang oras ng luto. Sa probinsya kapag alas 5 na, dapat mag-uwian na yung mga tao at magluluto na sila ng kanilang panggabi. Kaya kinumusta na lang ako ng mga kamag-anak na nasa kabilang kalsada. Ang aking pinsan, napansin ko ang aking pinsan tahimik lang at maya-maya ay tumalikod sa may kalsada. Hindi ko naman binigyan ng anuman pansin yun kasi alam ko naman yung pinsan ko minsan ayaw niya sa tao. Maya-maya sabi niya sa akin na medyo pabulong yung sabi niya, mayroon ka bang 25 centavos dyan? Sabi ko wala. Pero sabi niya, kung mayroon ka bigyan mo na ako. Sabi niya. Wala naman akong, wala akong malisya or wala akong ibang naisip kundi bigyan ng 25 centavos. Kung pumasok ako doon sa bahay at humingi ako doon sa nanay ko, ang nanay ko naman noon ay magluluto na ng aming panggabi. At hindi naman nagtanong ng aking nanay kasi alam naman niya na ang pinsan ko ang kasama ko doon sa bakuran namin. At nung bumalik na ako, binigay ko sa kanya ang mga tiyahin ko at mga pinsan. Nagpaalam na rin na uuwi na sila at magluluto. At may napansin na ako na parang bagong dating na hindi pamilyar ang mukha sa akin. Dahil kada December noon ay yun ang bakasyon namin. Kasama ko ang kapatid ko pero yung oras na yun nahuli ang kapatid ko dahil nauna akong nagbakasyon. Kaya, ang ginawa ng pinsan ko, binulsa niya ang coins na iyon. Sa isip-isip ko bakit kaya, pero karga-karga niya yung bata, yung anak niya. Nung natapos na kami nagkwentuhan dahil medyo malapit na mag-alas 6 noon, ay umuwi na silang mag-ina. At ako naman pumasok na sa aming bahay. May kakain na sana kami pero parang may narinig ako na parang nakakagulo doon sa kabilang bahay. Ang bahay ng aking pinsan ay malapit lang sa aming bahay at magkatapat lang sila talaga. Siguro mga 5 metro ang layo doon sa bahay niya. Nagpaalam ako sa aking nanay at sabi ko puntahan ko muna Nay, dyan sa kabila kasi parang may problema. Wala namang ng nanay ko. Sige, tingnan mo kasi yung pinsan ko at ang nanay ko ay parang mag-ina na ang turing din ng pinsan ko. Kaya pumunta na ako doon sa kabila. Nakita ko sila mag-asawa na parang balisa.
Ang pinsan ko naman ay nakakunoo, ang aking bayaw naman ay parang nagagalit. At narinig ko na ulingan ko na sinasabi ko na nga sa'yo eh. Apo, nung umano ako, bakit? Nung nagsalita ko, bakit anong nangyari sa inyo? Sabi ko sa aking pinsan. Ang sagot niya, tignan mo oh, kahit itong bata, walang kamumang muwang sinasali pa. Anong kasalanan ng bata? Sabi ng aking pinsan. Noon, tinitigan kong mabuti ang namumula ng balat ng aking pamangkin at medyo nangangapal na ito. Inisip ko na allergy lang, pero paano nagka-allergy? Gatas lang ng kanyang nanay ang kinakain kasi 3 buwan pa lang. Nagagalit man ang aking bayaw, gustong tagain, pero ang sabi ko, bayaw, sabi ko, walang batas sa Pilipinas na makukulong o ang magkukulang o kahit napatunayan mo man o hindi. Sabi ko sa aking bayaw. Hindi na umiling-iling na lang ang aking bayaw at umalis na ito, puguhadang langis panlaban sa kulang. No, yung bata ay hindi mapakali dahil balisa, dahil Makati siguro, hindi niya masabi ko alin ang masakit. Tinanong ko ang aking pinsan paano niya nailagay ang kulang, nasa kabilang kalsada siya at kami naman nasa bakuran. Ang sabi ng aking pinsan, hinipan niya ito sa hangin. Sabi ko, bakit sana damay tayo? Sabi ng pinsan ko, dito talaga ang sa bata niya nilagay. Wala talaga siyang awa at sa bata pa niya na walang kamuwang-muwang. Ay oo nga, sabi ko, hindi na lang sa ating dalawa dahil kami ay masabi namin alin masakit, sabi namin kung asan Makati, masolusyonan namin yung bata ay 3 buwan pa lang, hindi masabi ni nga kahit nagugutom kundi iiyak na lang ang bata. Maya dumating ng aking bayaw na nakabisikleta, naladala ang langis. Nung pinahid namin ang langis doon sa baby ay akala mo na pinapahiran siya ng asido kasi humihiyaw at umiiyak ng aking pamangkin. Awang-awa kami noon. At kada pahid namin ay may nakukuha kaming itim na buhangin doon sa balat niya. Kada pahid namin ay ganun. So, tinikman ko ang langis para malaman ko kung maanghang ba o at bakit umiiyak. Ay wala naman lasa. Sabi ng aking bayaw, yan ang nilagay niya. Sabi ko talaga totoo pala na pwede niyang ipapadala sa hangin ang kanyang kulang. Kaya sabi ko sa isip ko, ayaw ko sana maniwala, kaso lang andito pamangkin ko mismo na walang kamuwang-muwang ang nakaranas noon. At sabi nga ng aking pinsan, kaya ako tumalikod kanina ayaw ko na makita niya ang bata, kaso lang talagang itong anak ko ang kinursunadan niya. Wala kaming magawa kundi gamutin, pakinggan na lang yung iyak ng bata. Nung medyo pagkalipas ng mga 30 minutes ay nakatulog na ang bata, pinadede ng aking pinsan. Ang kulang ay wala sa kasarian, babae o lalaki. Kung meron silang taglay na ganon ay walang pinipili. Sa Pilipinas man, sa abroad man ay dala-dala nila ito.